Hello, good afternoon po, Sir Jen, Sir Benny. Kamusta po kayong dalawa? Ay, good afternoon. Nakikinig din po yung mga taga-Sandya ngayon, no? Nandun yung reporter namin. Una, ano po mensahe nyo sa mga manggagawa na nakikinig ngayon? Siguro gusto po sabihin ng Sandya na full support po kami sa inyo. The company is doing everything they can legally. In-exhaust po natin lahat ng legal measures para mabukas po ulit yung planta. Siyempre po alam po namin na wala po kayong trabaho the last 10 days. May complete stoppage po ng operations. At willing naman po kasi ang Sandya na mag-cooperate po sa investigation. And our hope po is mapabilis yung pagbukas ng facility para makapagtrabaho na po kayo ulit. Pero Sandya is here for you and we appreciate your support also. Aha. Meron ba tayong kahit paano man lamang ibinigay na tulong sa mga manggagawa from company, attorney? I understand Sandya is still in coordination with the employees and is providing support. So if there's anything they need, of course, please reach out. I think the HR team is still reaching out to the Sandya employees. Aha. Ang issue na lumabas dyan, attorney, kaya daw po kayo sinalakay kasi mga substandard po yung kalakal ninyo, tapos meron daw pong mga illegal alien na nandiyan sa pagawaan. Ano pong sagot natin dito? Sige, pag-usapan po natin yan. First, yung sa question na may undocumented workers po ba. So this is a matter of documentation lang po kasi all the Chinese workers that we have the proper alien employment permits and work visas. So yung legal team po namin, kinocompile po lahat ng documents para maipakita po yan sa government, para ma-clear din po yung pangalan ng company at yung mga empleyado na nakadetain right now. Kasi syempre, finalo naman po yung tamang proseso para pagkuha ng mga work permits para po makapasok sila sa bansa na maayos at para makapagtrabaho ng legal sa Pilipinas. So, na-compile na po namin lahat yon at ibinibigay na po namin sa mga otoridad para po ma-review po nila kung tama po talaga yung sinasabi namin na kumpleto ang mga dokumento po nila. Now, yung sa second issue po about the substandard steel, well, narinig yun na po directly from the workers themselves. Proud po sila sa ginagawa nila at maayos po ang kanilang trabaho. Sa totoo lang po, iba-iba po ang facilities na ginagamit ng Sandya. First, gumagamit po sila ng 60% Japanese steel, 40% Filipino steel. They use highly skilled Filipino workers, as you can see in front of you. And they also employ technical personnel from China to do the technology transfer. So ito po yung tinatawag namin na trifecta para po mataas ang standard ng lumalabas na steel. Pero in case may doubts po, syempre, baka self-serving po kung sabihin namin on behalf of the company na maayos po yung produkto ng company. Better po siguro mag-independent testing po tayo para malaman po natin talaga, para may scientific validation kung ano ba yung laman nitong steel at maayos po ba talaga yung gawa ng mga workers natin. Eh, yung sinasabi naman po na meron daw radioactive materials tayo dyan. Ano po ba yung paliwanag naman natin dito? Well, the company denies any use of radioactive materials. In fact, I'd like to bring your attention to the PAOK press conference noong May 19. Nag-testing po sila sa Rural Health Unit ng 113 employees at natuklasan po nila sa testing na wala pong empleyado ay may acute symptoms of radiation exposure. So makakita din po natin sa mga employees natin dito sa labas po ng facility, sila po mismo pwede nating tanungin kung may nararamdaman po silang sakit. Kasi ang radiation exposure po, very, very serious po yan at mararamdaman mo kaagad. And over a period of time, magkakasakit ka talaga. So, pwede naman po natin sila tanungin, mga sir, kung may nararamdaman po sila, kung nagkasakit po sila. At nagpapasalamat din po kami sa DOH na nag-test po sila ng mga empleyado ng Sandya para may assurance po tayo na wala pong may sakit at safe po ang community. Okay, may nakikita pa kay bata, no? Pati bata nandun. Kasi kung meron radioactive dyan, di ba? Yung batay tatago nila, layo na nila yan. Pero hanggang ngayon po ba, tama ba yung nakita at na-report sa amin na occupied ito ng mga sundalo, yung pabrika po? We've received reports po from the employees outside the facility who've told us na occupied pa rin po siya. Unfortunately, the lawyers have not been able to enter the facility. Pero yung mga workers po have been very brave. They've been sitting outside the facility, guarding the facility, and they have reported to the company na may mga armed personnel pa nga daw po sa loob. Ayun. So ano po mga legal moves ngayon ng Sandya, attorney, para
teka lang, bago pala yan, pakisagot nga po yung aligasyon na isa daw po sa mga investor niyo, yung kapatid ni Tony, ano? Si Tony Yang daw. Ayun, yung Michael Yang. Yun daw ho, ang mukhang yun at ang investor niyo raw po kapatid yun. ni Michael Yang na si Tony Yang. Yeah. Yes po. So this is publicly verifiable information po. Hindi naman po tinatago ng company na previously, dati po, investor po or shareholder si Tony Yang. So makikita po natin sa SEC records, mid-2024, nag-divest na po si Tony Yang. So pag kinumpare po natin yung public records po, 2024 at 2025, malinaw po natin makikita na wala na po siyang shareholding sa kumpanya. Wala na po siyang involvement, whether a shareholder, director, officer, worker, kahit ano po. So, klaro naman po yun. And any citizen of the Philippines po pwede mag-request po sa SEC, pwede po tingnan yung records po na yun. Ayun. Pero wala din siyang pakialam sa nung sa investor pa dyan, halimbawa na, may pakialam ba siya sa operation ng Sanja? Well, that's something I suppose I cannot answer. We only see the publicly available records as a shareholder. But when you're a shareholder, doesn't necessarily mean, of course, that you're involved in operations. Yes. You could be a financial investor and not sitting in the office and running the operations, right? Opo. Well, medyo ano tong tanong na to, no? Pero nasa sa inyo po, attorney, kung sasagutin nyo ito. Sa tingin nyo po ba, ano po ang tunay na dahilan? Kung ganyan po kasi yung naging sagot nyo, ano po yung tunay na dahilan? Bakit nangyari po itong bagay na ito? You know, it's difficult to speculate po, Sir Jen and Sir Benny, what the government's objectives are. I know that they have the welfare of the workers at heart. They want to investigate. And on the side of Philippine Sanja, all we want to do is cooperate to make sure that our workers are protected. Because if may radioactive issue nga, we're willing to cooperate to address any issues there may be. And we just want to ensure everyone's safety. And of course, for the employees to be able to come back to work. But as to the motives behind it, it's very difficult to say po. Of course, we cannot speak on behalf of the government entities po kung ano po yung reason nila. It's just that Sanja is willing to cooperate. But did the government file any case against this operation, yung against the Sanja? We received information that there is a resolution already from the prosecutor. However, we haven't obtained a copy at this time. So ayoko pong pangunahan yung government po. They are, of course, following the legal processes and our legal team will exhaust all legal remedies available. Maganda po yung challenge, magkaroon ng independent investigation do sa quality para at least sila magsabi kung ano ba talaga ang status ng mga produktong galing sa Sanja, attorney. Yes po. We agree. Oo po. Baka may mensahe po kayo sa mga manggagawa na nakikinig ngayon doon sa area. O sa mga workers po ng Sanja, maraming salamat po sa tulong nyo. I know po, ang sobrang hirap po ng situation po natin ngayon. Please rest assured na our legal team and the company is doing everything we can to make sure this process goes smoothly and to give you the support that you need. So please reach out. I know the HR team is in contact with you. So if there's anything we can do to help, please don't hesitate to let the company know. Richard, baka merong gustong iparating dyan yung mga manggagawa. Nakikinig si attorney. Richard. Dong? Naputol na ba? Ay, hindi, ayan. Ayan. Hindi lang naririnig. Oh. Yung audio. Nawala po ata yung sound. Ayan. Opo. Ayan. Nagpapasalamat kami na ang Sanja, umaasa kami na sana maibalik na yung Sanja, ma'am. Dahil yung sinasabi nilang may radiation dito o biohazard ba yun, walang katotohanan. Kagaya ko na magpi-53 ng 53 years old na po, ma'am. Mag-aapat na taon na po. Wala po akong nararamdaman. Kikita sa katawan namin, malusog pa nga kami. Walang katotohanan. Sabi nila nagkakasakit kami o ano. Nagpapasalamat kami at saka ikaw na abogado, masabihan namin sa mga amo namin na kami dito nalulungkot dahil nawawala yung mga amo namin. Saka wala yung katotohanan na sinasabi nila na kami daw inaabuso. Walang katotohanan yan, ma'am. Kami nagpapasalamat sa mga amo namin Chinese na maraming salamat at dahil sa ilang taon namin pakikisama sa kanila hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin sila at saka ito nga yung mga banner namin nagpapatutuo na sa amin to nagmumula sa puso namin na wala kami na sinasabing hindi katotohanan, hindi yung sinasabi namin dito walang katotohanan na mahal namin yung
Sanja at saka yung mga amo namin. Wala kaming masasabi na inaabuso kami ni kahit isa. Kaya nagpapasalamat kami sa mga amo namin Chinese. Sana kami dito lahat na sana maibalik na yung Sanja dahil malaking kawalan sa amin ito. Ayun. Nagpapasalamat kami sa lahat ng amo namin na mga Chinese po. Sige, Richard, isa lang Richard, ang nakita ko lang yata ng side effect, gumugwa po yung mga empleyado diyan, ano? Tsaka parang lumulusog. Lumulusog. Oo. Hindi, lusog kanila. Dong, thank you ha. Salamat. Oo, sabi